Nang sabihin sa akin ng aking anak na hindi ako welcome sa kanilang bahay para sa Pasko, ngumiti ako, sumakay sa kotse at tumawag ng isa. Pagsapit ng bagong taon, nakansela na ang bayarin nila sa mortgage. At simula pa lang iyon ng aking plano. Dapat maibalik ang hustisya at maparusahan ang kapalaluan. Hindi kayo maniniwala sa ginawa ko kasunod nito. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Maaari kong lutuin ang aking sikat na turkey ngayong taon, sabi ko, habang nakaupo sa leather na sofa ni Marco. Iyon na may sage stuffing na gustong-gusto ng nanay mo. Naalala mo ba kung paano niya laging sinasabi na mas masarap ito kaysa sa luto ng lola niya? Ang mga salita ay nakabitin sa mainit na hangin sa pagitan namin, humalo sa amoy ng mamahaling vanilla candles ni Isabel. Umikot si Marco sa tabi ko. Ang kanyang singsing sa kasal ay sumisinag sa ilaw mula sa kanilang dual si talampakang Christmas tree. May nagbago sa kanyang tindig. Ang mga balikat ay humila papasok na parang naghahanda siya para sa isang tama. Dad, pasensya na pero hindi ka welcome dito sa Pasko. Tumama sa akin ang mga salita na parang suntok. Kumurap ako. Sigurado akong mali ang dinig ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ako welcome? Hindi matingnan ni Marco ang aking mga mata. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa marmol na coffee table. Ang isa na tinulungan ko siyang pumili noong nakaraang tagsibol nang magpasya si Isabel na hindi sapat ang sophisticated ang kanilang lumang kasangkapan. Darating ang mga magulang ni Isabel at, mas gusto nila na wala ka rito. Nanlamig ang aking mga kamay. Mas gusto nila. Mas madali lang ito, Dad. Alam mo naman kung paano ang pamilya niya pagdating sa tradisyon. May sarili silang paraan ng paggawa ng mga bagay. Lumiliit ang boses niya sa bawat salita, na parang lumiliit siya sa loob. Tumingin ako sa paligid ng living room sa mga kurtinang seda na binayaran ko nang nagreklamo si Isabel tungkol sa privacy. Sa hardwood floors na galing sa pangalawa kong mortgage, sa crown molding na nag-max out ng aking credit card. Bawat pulgada ng bahay na ito ay may bakas ng aking mga daliri, ng aking sakripisyo, ng aking pagmamahal para sa aking anak. Sarili nilang paraan, inulit ko ng dahan-dahan. At anong paraan iyon, Marco? Napatalon siya. Dad, pakiusap, huwag mo nang pahirapan pa ito. Sa arko ng kusina, nakita ko ang bagong KitchenAid mixer ni Isabel, ang professional grade na pinilit niyang kailangan niya para sa kanyang holiday baking phase na tumagal lamang ng eksaktong 3 linggo. Saan ako magpapasko kung gayon? Ang tanong ay lumabas ng mas mahina kaysa sa aking nilayon. Nadurog ang mukha ni Marco. Siguro, pwede kang, hindi ko alam, siguro bisitahin si Tita Rose o baka magkita tayo sa susunod na linggo. Ang susunod na linggo, na para bang ang Pasko ay isa lamang appointment na maaaring baguhin para sa kaginhawaan. Tumayo ako, nagreklamo ang aking mga tuhod pagkatapos ng 8 taong pagdadala sa pasaning ito ng mag-isa. Naiintindihan ko. Dad, teka. Pero naglalakad na ako patungo sa pinto, lampas sa mga family photos, kung saan ang aking mukha ay lumiliit at lumalayo sa bawat frame, lampas sa coat closet na may hawak ng libu-libong jacket ni Isabel. Natagpuan ng aking kamay ang doorknob, matigas at malamig sa ilalim ng aking palad. Anak, sabi ko nang hindi lumilingon, sabihin mo sa mga magulang ni Isabel, maligayang Pasko. Ang hangin ng Disyembre ay tumama sa aking mukha na parang sampal habang naglalakad ako patungo sa aking truck. Sa likuran ko, narinig kong tinawag ni Marco ang aking pangalan ng isang beses. Pagkatapos ay ang mahinang click ng pinto na nagsara. Pinal, absoluto. Umupo ako sa driver's seat sandali, patay ang makina. Pinapanood ang mga ilaw ng Pasko na kumikinang sa mga bintana ng mga bahay kung saan hindi ako magiging welcome. Nag-vibrate ang aking telepono. Marahil ay si Marco na gustong ayusin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang pangako at guilt. Hindi ako sumagot. Sa halip, pinaandar ko ang susi at nagmaneho sa kadiliman. Iniiwan ang mainit na liwanag ng bahay na binili ko, ngunit hinding-hindi ko mapapabilangan.
Ang heater ay umuugong laban sa lamig ng Disyembre habang nagmamaneho ako sa mga pamilyar na kalye patungo sa bahay. Nakalatag ang South Metro sa paligid ko. Bawat kanto ng neighborhood ay may hawak na alaala ng taong ako noon. Ang taong naniniwala na ang pamilya ay ang lahat, na magbibigay ng huling piso niya para lang makita ang kanyang anak na ngumiti. Ang taong iyon ay isang hangal. Tumigil ako sa pulang ilaw sa 29th at Grand. Pinapanood ang isang batang ama na nagkakarga ng mga regalo sa Pasko sa kanyang SUV. Ang kanyang mga anak ay nakadikit ang mukha sa bintana. Ang hininga ay nagpapahamog sa salamin dahil sa pananabik. Noong araw, iyon ay sina Marco at ako. Bago si Isabel, bago ako naging wala ng higit pa sa isang naglalakad na ATM na may hindi komportable na damdamin. Ang mga numero ay nagsimulang gumulong sa aking ulo na parang isang sirang slot machine. 150,000 zanan, 150,000 piso, bawat buwan sa loob ng 5 taon. Sumuko na ang aking calculator sa pagtatangkang unawain ito. Noong nakaraang tagsibol ng sa wakas ay pinagsama-sama ko ang kabuuan. 9,200, 9 piso. Mas maraming pera kaysa sa naipon namin ni Maria para sa aming buong retirement. Wala na. Wala na lang. Mas madiin kong pinindot ang accelerator kaysa sa kinakailangan ng maging berde ang ilaw. Ang truck ay tumugon sa isang ungal na tumugma sa aking damdamin. 5th Street. Iyon ang lugar kung saan ni-refinance ko ang aking bahay. Ang bahay namin, ni Maria at akin, upang bayaran ang kanilang down payment. Tiningnan ako ng loan officer ng may awa na hindi ko nakilala noon. Ginoong Flores, sigurado po ba kayo rito? Marami kayong isinasapanganib para sa investment ng iba. Investment ng iba? Hindi ang kinabukasan ng aking anak. Hindi ang seguridad ng aking pamilya. Investment ng iba. Lincoln Street, ang bangko kung saan ako kumuha ng pangalawang mortgage nang mawalan ng trabaho si Marco. 2 taon na ang nakakaraan. Pansamantala lang, Dad, hanggang sa makabalik ako sa aking mga paa. Nakatayo si Isabel sa likuran niya. May 35,000 dara, 35,000 piso, na purse na nakasabit sa kanyang balikat. Tumatango ng may simpatiya habang mental na kinakalkula kung magkano ang halaga ng aking desperasyon. Wala. Tulad ng nangyari, walang halaga ang aking desperasyon sa kanila. Pumasok ako sa aking driveway, ang may basag na semento na hindi ko kayang ipagawa dahil bawat ekstrang piso ay naglaho sa kanilang perpektong suburban fantasy. Ang ilaw sa beranda ay kumikislap, isa pang pagkukumpuni na ipinagpapaliban ko. Sa loob, ang bahay ay tila hungkag ng walang tawa ni Maria, nang walang init ng mga pagtitipon ng pamilya na hindi na mangyayari muli. Tumunog ang aking telepono habang kinakapa ko ang aking mga susi. Ang matinis na tono ay umalingaw-ngaw sa mga walang laman na dingding. Pangalan ni Isabel ang kumikislap sa screen. Marahil ay gustong ipaliwanag kung bakit hindi ako sapat para sa pinong sensibilidad ng kanyang mga magulang. Perpektong tiyempo. 5 taon na akong naghihintay na magkaroon ng ganitong pag-uusap. Sinagot ko sa pang-4 na ring. Hinayaan siyang maghintay ng matagal para lang magtaka kung sasagutin ko ba. Dennis. Ang boses ni Isabel ay tumulo sa peking tamis, ang parehong tono na ginamit niya nang hilingin niya sa akin na bayaran ang kanilang water bill o property taxes. Nabalitaan ko ang tungkol sa little misunderstanding kay Marco. Misunderstanding? Sumandal ako sa aking kitchen counter. Suot pa rin ang aking coat. Hindi ko tingin na may misunderstanding, Isabel. Ginawa mong malinaw ang iyong posisyon. Tingnan mo. Alam kong tila matindi ito, pero kailangan mong intindihin ang pananaw ng aking mga magulang. Napaka-tradisyonal nilang tao. Inaasahan nila ang isang certain atmosphere sa panahon ng holidays. A certain atmosphere, inulit ko. At anong atmosphere iyon? Isang paghinto. Naririnig ko ang mga shopping bag na nagkakalkal sa likuran. Marahil ay gumagastos ng pera na dapat ay napunta sa bayad nila sa mortgage. Pera na responsibilidad ko, tila. Well, hindi sila sanay sa iyong uri ng pagluluto. Lahat ng maanghang na probinsyanong pagkain at malakas na musika. At sa totoo lang, Dennis,
Mga edukadong tao sila. Inaasahan nila ang mga pag-uusap tungkol sa kasalukuyang mga kaganapan, literatura, sining, alam mo na. Ang mga salita ay tumama ng mas malakas kaysa sa isang pisikal na suntok. 8 taon ng pagngingipit ng aking dila, ng paglunok ng mga insulto para kay Marco, ng pagpapanggap na hindi napapansin ang paraan ng pagtingin niya sa akin na parang ako ay isang uri ng inuupahang tulong. Ang aking uri ng pagluluto, inulit ko. Ang ibig mong sabihin ba ay ang pagkain na kinakain mo bawat linggo sa loob ng 3 taon ng mahigpit ang pera? Ang mga tamales na sinabi mong nagpapaalala sa iyo sa iyong lola? Iba iyon. Kami ay nagpapasalamat noon, pero ngayon kasama ang aking mga magulang. Ngayon kasama ang iyong mga magulang, hindi ka maaaring mapahiya ng Mexican peasant sa iyong fancy dinner table. Ang peking tamis ay naglaho. Huwag kang maging dramatic, Dennis. Hindi ito tungkol sa lahi. Ito ay tungkol sa class. Ang aking ama ay nagtapos ng summa cum laude sa Ateneo de Manila University. Ang aking ina ay nagsasalita ng 4 na wika. Nagbabakasyon sila sa Tagaytay Highlands. Ano ba talaga ang maaambag mo sa pag-uusap sa hapunan? Mga kwento tungkol sa paglalagay ng tile? Ang init ay bumaha sa aking dibdib, ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Nagtayo ako ng negosyo mula sa wala pagkatapos mamatay ang lolo ng asawa mo. Nakapagbigay ako ng trabaho sa mahigit 50 katao. Mas marami akong binayaran sa buwis kaysa sa kinita ng tatay mo sa kanyang pinakamahusay na taon. Hindi lahat ay pera, Dennis. Mahalaga ang breeding. Mahalaga ang edukasyon. At sa totoo lang, mas naiintindihan ni Maria ang kanyang lugar kaysa sa pag-unawa mo sa iyo. Ang linya ay namatay. Nilampasan niya ito. Ang linyang hindi ko alam na umiiral hanggang sa tinapaktapakan niya ito gamit ang kanyang designer heels. Anong sinabi mo tungkol sa asawa ko? Sinasabi ko lang na alam niya kung paano makisama ng mas mahusay. Hindi siya gumawa ng gulo. Naiintindihan niya na ang ilang espasyo ay hindi para sa kanya. Ang aking kamay ay humigpit sa telepono hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Mas marami pang class si Maria sa kanyang maliit na daliri kaysa sa buong bloodline ninyo. Oh, pakiusap. Isa siyang tagalinis ng bahay na sinuwerte. At least may good sense siya na manahimik tungkol dito. Isabel, ang aking boses ay bumaba sa isang bagay na hindi ko nakilala. Gusto kong makinig ka ng maingat. Tapos na ang pag-uusap na ito. Tapos na tayo sa pagpapanggap na pamilya. Hindi mo lang pwedeng, tapos na tayo, inulit ko at tinapos ang tawag. Inilapag ko ang telepono ng maingat sa counter. Ang aking mga kamay ay nakakagulat na matatag. Sa paligid ko, ang kusina ay tila iba, mas maliit, ngunit sa paanuman ay mas malinis, na parang isang bigat ang naalis sa hangin mismo. Naglakad ako sa aking desk sa kanto, kinuha ang Manila folder na iniiwasan ko sa loob ng maraming buwan. Bank statements, mga papel sa mortgage, 5 taon ng automatikong paglilipat na nagdugo sa akin habang namumuhay sila tulad ng royalty. Oras na para ihinto ang pagdurugo. Part 4. Ang unang desisyon. Ang mga dokumento ay nakakalat sa aking kitchen table na parang ebidensya sa isang crime scene. 5 taon ng bank statements, bawat isa ay nagpapakita ng parehong automatikong paglilipat. 150,000 VEOS, 150,000 piso, sa ika-15 ng bawat buwan, naglalaho mula sa aking account patungo sa kanila, isang paper trail ng sarili kong katangahan. Kinuha ko ang aking calculator at nagsimulang magdagdag. Ang unang taon, 1,800,000 asong. Ang pangalawang taon, isa pang 1,800,000 ang. Pagdating ng pangatlong taon, huminto na ako sa pagbili ng sarili kong bagong damit. Ang pang-4 na taon, nagsimula na akong mamili sa mga discount grocery store. Ngayong taon, ang ika-5 taon, kumakain ako ng peanut butter sandwiches para sa tanghalian para lang makaraos. May 9,000 na hanggang 9,000,000 piso. Hindi kasama ang down payment. Hindi kasama ang mga oras na sinakop ko ang kanilang mga utility nang lumabas sa kontrol ang shopping addiction ni Isabel. Hindi kasama ang bagong bubong, ang landscaping, ang mga kasangkapan na mahalaga para sa kanilang lifestyle. Sumandal ako sa aking silya, tinitingnan ang mga numero
hanggang sa malabo ang mga ito. Ang pera ng life insurance ni Maria, ang aking retirement savings, ang college fund na sinimulan namin para sa mga apo na tila hindi ako papayagang makita. Lahat ng iyon ay wala na. Ibuhos sa isang bahay kung saan hindi ako welcome para sa hapunan ng Pasko. Kinuha ko ang aking telepono, nag-scroll sa aking mga contacts hanggang sa natagpuan ko ang numero para sa aking bangko. Nag-alok sa akin ang automated system ng mga option sa Ingles at Tagalog. Napakamasigasig. Napakakakomportable sa mga taong tulad ko. Customer service. Ito si Jennifer. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Kailangan kong kanselahin ang isang automatikong paglilipat. Sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nakalipas na mga taon. Tiyak sir, kakailanganin ko po ang inyong account number at ilang verification information. Ibinigay ko ang mga numero, pinanood siyang nagtatype sa likuran. Propesyonal, mahusay, walang paghuhusga tungkol sa kung bakit ang isang 62 taong gulang na lalaki ay nagkakansela ng mga bayarin sa kung ano marahil ang mortgage ng kanyang anak. Nakikita ko ang transfer na tinutukoy ninyo, Ginoong Flores. 150,000 taradaos buwan-buwan sa BDO account na nagtatapos sa 7423. Gaano na po kayo katagal naglilipat ng halagang ito? 5 taon. Ang mga salita ay tila mapait. At gusto ninyong kansilahin ito effective immediately? Tumingin ako sa paligid ng aking kusina sa mga outdated appliances na hindi ko kayang palitan, sa mga dingding na kailangan ng pintura, sa mga bintana na nagpapapasok ng malamig na hangin dahil ginugol ko ang aking home improvement money sa kastilyo ng iba. Effective immediately, kinumpirma ko. Tapos na po, kinansela na ang transfer. May iba pa po ba akong maitutulong sa inyo ngayon? Wala, sabi ko. Nagulat sa sarili ko kung gaano kaganda ang pakiramdam ng salita. Wala na, iyon lang. Ibaba ko ang telepono at umupo sa biglaang katahimikan ng aking bahay. Sa labas, ang kadiliman ng Disyembre ay nagsisimula ng bumaba sa lungsod. Mga ilaw ng Pasko na kumikinang sa mga bintana kung saan nagtitipon ang mga pamilya nang walang kondisyon, nang walang paghuhusga, nang walang pangangailangan na itago kung sino sila. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, magiging balanse ang budget sa susunod na buwan. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Maria, kaya kong ayusin ang aking ilaw sa beranda, bumili ng disenteng groceries, baka magbakasyon pa nga. Kinuha ko ang mga bank statements, ang mga papel sa mortgage, lahat ng ebidensya ng aking pagkabukas palad. Pagkatapos ay naglakad ako patungo sa aking fireplace, nagkiskis ng posporo at pinanood ang 5 taon ng pagiging martir na maging abo. Ang apoy ay tila mainit sa aking mukha, mas mainit kaysa sa naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Nag-vibrate ang aking telepono sa isang text message. Marahil ay si Marco na gustong humingi ng tawad o si Isabel na nangangailangan ng pera para sa isang bagay na mahalaga tulad ng bagong throw pillows. Hindi ko ito tiningnan. Sa halip, nagsalin ako ng isang baso ng magandang whiskey, ang bote na iniipon ko para sa isang espesyal na okasyon na tila hindi dumating. Ngayong gabi ay tila espesyal na. Itinaas ko ang aking baso sa walang laman na silid, sa larawan ni Maria sa mantel, sa taong ako noon at sa taong ako na ngayon. Maligayang Pasko sa akin, sabi ko, at sinadya ko ito. Part 5. Ang provocation ni Isabel. Ang sumunod na umaga ay dumating ng malinaw at malamig. Ang sikat ng araw ng Disyembre ay dumadaloy sa mga bintana ng aking kusina habang sinasalo ko ang pangalawang tasa ng kape. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko kinakalkula kung gaano karaming pera ang mawawala sa aking account sa loob ng 3 araw. Ang kalayaan ay mas masarap kaysa sa Colombian blend na sa wakas ay pinayagan kong bilhin. Tumunog ang aking telepono eksaktong 10:47 nandenepawa-u. Pangalan ni Isabel ang kumikislap sa screen na parang isang babala. Dennis. Ang kanyang boses ay may dalang pamilyar na tono ng bahagyang tinatagong kawalang pasensya. Kailangan mong sunduin ang aking mga magulang sa paliparan ng lungsod. Ang flight nila mula Cebu ay darating ng 2 am. Inilapag ko ang aking mug ng maingat, pinapanood ang usok na kumukulot patungo sa kisame.
Isabel, nakalimutan mo ba ang tungkol sa ating pag-uusap kahapon? Tingnan mo, ano man yon. Kailangan nating mag-focus sa mga praktikal na bagay ngayon. Kailangan ng transportasyon ng aking mga magulang at ikaw lang ang may oras sa araw. Ang kapalaluan ay nakamamangha. Wala pang 24 oras matapos sabihin sa akin na hindi ako karapat-dapat makibahagi sa hapunan ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Inaasahan niya akong magsilbi bilang kanilang personal na chauffeur. At tinatanong mo ako dahil iyan ang ginagawa ng pamilya, Dennis. Nagtutulungan sila. Ang kanyang boses ay tumalas sa pagkairita. Bukod, maging tapat tayo rito. Hindi ka karibal. Masyado kang mahina para maging karibal ko. Kaya, sumakay ka lang sa iyong truck at sunduin sila. Nariyan na ang huling insulto na nakabalot sa isang utos. Anong airline? Tanong ko ng tahimik. Philippine Airlines Flight 888. Nasa baggage claim carousel 3 sila. At Dennis, umaasa sila sa isang taong kayang hawakan ng maayos ang kanilang bagahe. Huwag mo kaming ipahiya. Naririnig ko ang kanyang mga kuko na kumakatok sa isang bagay na matigas. Marahil ang kanyang granite countertop, ang isa na binayaran ko nang magpasya siya na hindi angkop ang laminate para sa kanyang mga dinner party. Siyempre, sabi ko, aasikasuhin ko ang lahat. Mabuti. At magsuot ka ng disenteng damit. Siguro yung asul na shirt na suot mo sa pagtatapos ni Marco. Napapansin nila ang mga bagay na ganyan. Ang linya ay namatay. Hindi man lang siya nagpasalamat. Umupo ako sa aking silya, tinitingnan ang blanko na screen ng aking telepono. 2 Air, Flight 888, Baggage Claim, Carousel 3. Sumulyap ako sa orasan sa dingding sa itaas ng aking sink. 10:52 U. Maraming oras. Nagsalin ako ng isa pang tasa ng kape, nagdagdag ng ekstrang kutsara ng asukal, at binuksan ang pahayagan kahapon sa crossword puzzle na hindi ko natapos. 7 across. Delayed gratification. 12 letra. Ang sagot ay darating sa akin kalaunan. Part 6. Ang airport trap. Alas 2:15 Tian Naij. Nakaupo ako sa aking paboritong armchair na may sariwang tasa ng Earl Grey at ang Sunday edition ng South Metro News. Ang crossword mula kahapon ay nakumpleto na sa aking coffee table. Delayed gratification ay postponement. Nag-vibrate ang aking telepono laban sa kahoy na ibabaw. Pangalan ni Isabel muli. Hayaan ko itong tumunog. Ang sikat ng araw ng Disyembre ay dumaan sa mga bintana ng aking living room. Pinaiinit ang espasyo kung saan ako gumugol ng maraming nag-iisa na gabi na kinakalkula ang halaga ng aking pagkabukas palad. Ngayon, ang katahimikan ay tila iba. Kinita. Sinasadya. 2:47 Nag-vibrate muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang preview ng kanyang text. Dad, nasaan ka? Ang aking mga magulang ay... Ibinaba ko ang telepono at bumalik sa seksyon ng sports. Talo na naman ang Seahawks. Ang ilang bagay ay hinding-hindi nagbabago. Pagsapit ng 3:30, 6 na beses nang nag-vibrate ang aking telepono. Natapos ko na ang pahayagan, nagtimpla ng pangalawang pot ng tsaa, at nagsimulang mag-organisa ng junk drawer sa aking kitchen table. Amazing kung ano ang maaari mong makamit kapag hindi ka nagmamadali sa pagsisilbi sa mga taong tumuturing sa iyo bilang kanilang personal na bellhop. Ang pang-7 tawag ay dumating sa 3:45. Sa halip na pangalan ni Isabel, nakakita ako ng isang hindi kilalang numero. Marahil ay hiniram ng kanyang mga magulang ang telepono ng isang tao sa paliparan. Hayaan ko ring tumunog iyon. Sa labas, ang isang kapitbahay ay naglalagay ng mga ilaw ng Pasko sa kanyang beranda. Ang kanyang mga anak ay tumatakbo sa paligid ng yard na may manic energy na tanging ang mga hapon ng Disyembre ang maaaring magdala. Normal na pamilya na gumagawa ng normal na bagay. Walang na-stranded kahit saan, naghihintay sa isang taong hinding-hindi darating. 4:15 na RHH. Nagsimulang tumunog ang aking telepono at hindi tumigil. Si Isabel, pagkatapos ay ang hindi kilalang numero, pagkatapos ay si Isabel muli. Ang buzzing ay naging pare-pareho, na parang isang galit na wasp na nakulong laban sa salamin. Naglakad ako sa aking kusina at in-unplug ang aking landline mula sa dingding.
Pagkatapos ay ganap kong pinatay ang aking cellphone. Perpektong katahimikan. Gumawa ako ng grilled cheese sandwich at nagpainit ng lata ng tomato soup. Comfort food na hindi ko pinayagan ang sarili ko sa loob ng maraming buwan dahil bawat grocery dollar ay napunta sa pagpaparaos habang sinusubsidize ang kanilang lifestyle. Ang cheese ay natunaw ng perpektong golden. Ang soup ay umuusok sa aking paboritong mug. Sa labas, ang araw ng taglamig ay nagsisimula ng lumubog, nagahagis ng mahabang anino sa aking likod bahay. Sa isang lugar sa kabila ng bayan, 3 tao ang marahil ay nakatayo sa isang airport parking garage, nagtatalo tungkol sa taxi fare at nagtataka kung paano nagkaroon ng kapalaluan ang kanilang personal na lingkod na istrand sila. Ang isipang iyon ay nagpadagdag sarap sa aking soup. Pagsapit ng 5:00, kumain na ako ng hapunan, nagkarga ng aking dishwasher at isinasaalang-alang kung anong pelikula ang papanoorin. Ilang taon na ang lumipas simula nang magkaroon ako ng isang buong gabi para sa sarili ko nang hindi nag-aalala tungkol sa mga emergency call para sa pera o last-minute favors. Inaabot ko ang remote nang may nagsimulang bumugbog sa aking front door. Hindi ko matok, bumugbog, ang uri ng agresibong paghampas na nagpapayanig sa frame at nagpapahayag ng purong galit. Inilapag ko ang aking tsaa at naglakad ng dahan-dahan patungo sa tunog. Alam na kung sino ang matatagpuan ko sa kabilang panig. Ang pagbugbog ay tumindi habang papalapit ako sa pinto. Bawat tama ay mas marahas kaysa sa huli. Sa pamamagitan ng peephole, nakita ko ang 3 figura na nagsisiksikan sa aking maliit na beranda na parang mga lobo na umiikot sa biktima. Binuksan ko ang pinto upang makita ang pulang mukha ni Celso Garcia, Cody, ilang pulgada mula sa akin. "Anong problema mo?" Sigaw niya. Itinulak ako papasok sa aking living room nang walang imbitasyon. Naghintay kami sa goddamn airport ng mahigit 3 oras. Sumunod si Karina Garcia, Catherine. Ang kanyang karaniwang perpektong buhok ay gusot. Ang kanyang mga labi ay nakadiin sa isang manipis na linya ng purong pagkamuhi. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap na pag-uugali mula sa isang taong tulad mo, Dennis. Ganap na barbaric. Si Isabel ay dumating sa likuran. Ang kanyang designer coat ay gusot. Ang kanyang makeup ay pahid-pahid. "Pinalagpas mo kami. May ideya ka ba kung anong ginawa mo?" Ang aking boses ay pumutol sa kanilang koro ng galit na parang talim sa seda. Tumigil sila sa gitna ng pagrant, na bigla sa bakal sa aking tono. Pakiusap, ang mukha ni Celso ay naging purple mula sa pula. "Hindi ka maaaring magbigay ng mga utos dito, kaibigan. Hindi pagkatapos ng ginawa mo ngayon." "Ito ang bahay ko," sabi ko ng tahimik, hindi gumagalaw mula sa aking posisyon sa pinto. "At gusto kong umalis kayo ngayon." Humakbang si Karina. Ang kanyang boses ay tumulo sa uri ng pagkukunwari na perpekto niyang ginawa sa loob ng mga dekada ng pagtingin sa mga taong tulad ko. "Dennis, malinaw na hindi mo naiintindihan ang laki ng iyong pagkakamali. Ang aking asawa ay may mga connection sa buong lungsod na ito. Mga business connection, social connection. Hindi mo maaaring tratuhin ang mga taong tulad namin sa ganitong paraan at asahan na..." "Ito ay isang aral para sa iyo," putol ko. Tinitingnan ang kanyang tingin ng matatag. "Isang aral tungkol sa inyong labis na kapalaluan at ang inyong hindi magandang pagtrato sa mga taong itinuturing ninyong mas mababa sa inyo." Bumagsak ang bibig ni Isabel. "Isang aral? Sino ka sa tingin mo para turuan ang sino man ng anuman? Wala ka, isa ka lang. Ako ay isang taong sa wakas ay huminto sa pagiging inyong personal na bank account at taxi service." Tumabi ako at binuksan ng mas malawak ang pinto. "Tapos na ang aral, maaari na kayong umalis." Tinusok ni Celso ang isang daliri patungo sa aking dibdib, ngunit hindi naglakas loob na hawakan ako. "Wala kang ideya kung sino ang kinakalaban mo, matanda. Mas matagal na ako sa bayang ito kaysa sa paghinga mo ng hangin nito. Kilala ko ang mga tao, mga importanteng tao, mga taong maaring maging napakahirap ang iyong buhay." "Banta ba iyan, Ginoong Garcia?" "Pangako iyan." Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakatakot na bulong. "Sa tingin mo ba ang pag-abandona sa mga matatanda sa isang paliparan ay isang bagay na maaari mong gawin nang walang mga kahihinatnan?
Malapit mo nang malaman kung gaano kakahusay. Tumango si Karina. Ang kanyang ngiti ay matalim na parang baso. Tunay. Ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan, Denise. At ang iyo ay magiging quite public. Hinawakan ni Isabel ang braso ng kanyang ama. Daddy, umalis na tayo. Ang kaawa-awang matandang ito ay hindi sulit sa ating oras. Lumabas sila sa aking bahay na parang isang talunang hukbo, ngunit lumingon si Celso sa threshold. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Ginagaranti ako iyan. Isinara ko ang pinto sa likod nila at binuksan ang deadbolt na may kasiya siyang click. Sa bintana, pinanood ko silang nagsiksikan sa kanilang inupahang sasakyan, nagtatalo pa rin sa kanilang sarili habang nagmamaneho palayo sa kadiliman ng Disyembre. Ang bahay ay tila mas malinis nang wala sila, na para bang ang kanilang presensya ay nag-iwan ng isang mantsa na ngayon lang nawawala. Ngunit ang kanilang mga salita sa paghihiwalay ay umalingaw-ngaw sa biglaang katahimikan. Public consequences, important people, connections. Naglakad ako pabalik sa aking living room at kinuha ang aking tsaa. Mainit pa rin sa mug nito. Sa unang pagkakataon sa buong kaguluhan na ito, nakaramdam ako ng isang bagay na maaaring pag-aalala. Ngunit ito ay natabunan ng isang bagay na mas malakas. Anticipation. 3 araw pagkatapos, nag-e-enjoy ako sa aking kape sa umaga at nag-i-scan ng Manila Tribune nang makita ko ang sarili kong mukha na nakatingin sa akin mula sa pahina 3. Ang headline ay nagbasa, Kilalang negosyante sa South Metro, nag-abandona ng matandang mag-asawa sa paliparan sa gitna ng bagyo. Ang aking mga kamay ay tumigil sa paligid ng coffee mug. Nariyan ako sa itim at puti, isang lumang larawan mula sa website ng aking kumpanya. Marahil ay 5 taon na ang lumipas. Sa ilalim nito, isang kwento na nagpalamig sa aking dugo at nagpasiklab sa aking galit sa pantay na sukat. Babala ng bagyo, ito ay 28 degrees Celsius at maaraw. Hindi kami makapaniwala na may mag-aabando na lang sa amin ng ganoon, sabi ni Celso Garcia, isang retiradong banking executive. Paulit-ulit kaming tumawag, ngunit hindi sinagot ni Ginoong Flores ang kanyang telepono. Napilitan kaming sumakay ng mamahaling taxi sa mapanganib na lagay ng panahon. Sa aming edad, ang ganitong uri ng pagtrato ay hindi lamang walang konsiderasyon, mapanganib ito. Ang artikulo ay nagpatuloy sa mga quote tungkol sa aking pattern ng erratic behavior at mga alalahanin tungkol sa aking mental state. Pininturahan ni Celso ang kanyang sarili at si Karina bilang walang magawang biktima ng isang malupit na matandang lalaki na biglang nag-snap ng walang provocation. Walang nabanggit tungkol sa pagtanggi sa hapunan ng Pasko. Walang konteksto tungkol sa mga hiling ni Isabel o sa kanilang mga taon ng pagsasamantala sa pananalapi. Ako lang ang kontrabida na nag-abandona sa mahihirap na matatandang turista sa panahon ng isang blizzard na umiral lamang sa imahinasyon ni Celso. Inilapag ko ang aking kape at binasa muli ang artikulo ng dahan-dahan, pagkatapos ay sa pangatlong pagkakataon. Ang byline ay pag-aari ni Patricia Mendoza, lifestyle editor. Hindi ko nakilala ang pangalan, ngunit nakilala ko ang estratehiya. Tumawag si Celso ng mga pabor, ginamit ang kanyang mga banking connection upang maipasok ang kwentong ito eksakto kung saan ito magdudulot ng pinakamalaking pinsala sa aking reputasyon. Matalino, napakatalino. Sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang buong kaguluhan na ito, nakaramdam ako ng isang grudging respect para sa aking mga kalaban. Hindi lang sila entitled trust fund babies na nagtatantrum. Sila ay estratehiko, nagkakalkula. Naiintindihan nila na sa isang maliit na lungsod tulad ng South Metro, ang reputasyon ay ang lahat. Ang isang mahusay na nailagay na artikulo sa pahayagan ay maaaring sirain ang mga dekada ng pagsisikap. Nagdeklara sila ng total war. Maingat kong tiniklop ang pahayagan at itinabi ito. Ang aking isip ay nagbabago na sa methodical planning mode na nagtayo ng aking negosyo mula sa wala. Hindi ito tungkol sa mga airport pickup pa. Hindi ito tungkol sa hapunan ng Pasko o bayarin sa mortgage. Ito ay tungkol sa panalo. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type ng mga pangalan sa mga search engine. Celso Garcia, Karina Garcia, Isabel Flores,
Ang kanilang mga social media profile, ang kanilang mga connection, ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga kahinaan, lahat ng kanilang kahangalan na ginawang public sa loob ng maraming taon. Kung gusto nilang maglaro ng chess, ipapakita ko sa kanila kung ano ang hitsura ng isang tunay na strategist. Tiningnan ko ang aking wall calendar. Disyembre 18, 7 araw hanggang Pasko. 7 araw upang magplano ng isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan. Gumugol ako ng sumunod na 3 araw na namumuhay sa ibang mundo. Hindi ang mundo kung saan ako si Danilo Flores, ang sirang matandang lalaki na hinayaan ang kanyang pamilya na yapakan siya. Ito ang mundo kung saan ako si Danilo Flores, negosyante, strategic thinker, isang taong nagtayo ng isang bagay mula sa wala at hindi hahayaan ang isang grupo ng mga entitled parasites na sirain ang pinagtrabahuhan ko sa loob ng 40 taon. Ang aking laptop ay naging command central. Puno ang aking mga browser tabs ng mga social media profile na parang mga playing card sa isang high-stakes game. Celso Garcia, retiradong First National Bank Manager, miyembro ng Alabang Country Club, treasurer ng Inland Northwest Business Leaders Association, isang taong gumugol ng kanyang karera sa mga posisyon ng tiwala at impluensya, isang taong may maraming mawawala. Ang Instagram ni Karina ay nagpinta ng isang perpektong larawan ng refined living, charity luncheons, wine tastings, mga larawan sa bakasyon mula sa Pico del Oro na may tag na Yucsac Blessed Life. Bawat post ay maingat na curated upang magproyekto ng tagumpay at sophistication. Mga komento mula sa mga kaibigan na pinupuri ang kanyang eleganteng panlasa at inspiring lifestyle. Lahat ay itinayo sa pera ng ibang tao, kasama na ang akin. Ang Facebook timeline ni Isabel ay nagkwento ng tunay na kwento. Mga post tungkol sa aming magandang bahay na may mga larawan ng kusina na binayaran ko. Mga check-in sa mamahaling restaurant sa loob ng mga buwan nang sinakop ko ang kanilang mga utility bill. Isang status update mula noong nakaraang linggo. So excited para sa hapunan ng Pasko kasama ang pamilya. Hindi makapaghintay na ipakita ang hosting skills namin. Aming hosting skills, aming bahay, aming tagumpay. Ang narcissism ay nakamamangha. Ngunit ang LinkedIn profile ni Marco ang nagbigay sa akin ng huling piraso na kailangan ko. Ang kanyang kamakailang aktibidad ay nagpakita ng isang bagong connection. Patrica Mendoza, lifestyle editor sa South Metro News. Ang parehong Patrica Mendoza na sumulat ng hatchet job tungkol sa akin. Sumandal ako sa aking desk chair, tinitingnan ang ebidensya na nakakalat sa aking screen. Ang mga taong ito ay nakagawa ng 3 kritikal na pagkakamali. Una, lubos nila akong minamaliit. Pangalawa, nagpunta sila sa public sa kanilang pag-atake, na nangangahulugang maaari akong magpunta sa public sa aking tugon. Pangatlo, idinokumento nila ang kanilang buong pribilehiyo na lifestyle online, na lumilikha ng isang perpektong katalog ng pagkukunwari. Nag-click ako sa profile ni Patrica Mendoza. 43 taong gulang, journalism degree mula sa UP, 15 taon sa mga lokal na papel, walang nakaraang connection sa banking o finance, na nangangahulugang nag-abot si Celso ng walang kakilala, marahil sa pamamagitan ng isang taong kilala niya mula sa kanyang business network. Kinumpirma ng isang 5 minutong paghahanap sa mga lokal na business directory ang aking hinala. 3 magkaparehong connection sa pagitan ni Celso at ng editor ni Patrica. Ang kwento ay hindi lang lumitaw, ito ay planted ng maingat at sinasadya, amateur hour. Nagbukas ako ng isang bagong dokumento at nagsimulang mag-type. Hindi isang tugon sa kanilang media attack, isang bagay na mas mahusay, isang timeline. 5 taon ng suporta sa pananalapi na idinokumento sa mga bank statements, receipts at kinansela ng mga checks. Ang down payment para sa kanilang bahay, 2,500,000 CUs, 2,500,000 piso mula sa aking home equity loan. Ang kitchen renovation nang magpasya si Isabel na ang granite countertops ay mahalaga, 950,000 CU, 750,000 piso. Mula sa aking credit card. 6 buwan ang bayarin sa mortgage na 150,000 sa bawat isa. 9,000 7,000,000 piso sa pagbibilang. 12,500,000 sa 12,500,000 piso. Mas marami kaysa sa ginastos ko sa sarili ko sa nakalipas na dekada.
Nag-vibrate ang aking telepono sa isang text mula sa isang numerong hindi ko nakilala, marahil ay si Isabel, na sumusubok ng bagong angle. Hindi ko ito pinansin at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Pagsapit ng gabi, inayos ko ang lahat sa isang Manila folder na makapal sapat para mabigti ang isang kabayo. Bank statements, receipts, mga larawan na na-download mula sa kanilang social media na nagpapakita ng mga binili na pinunduhan ko. Isang printed copy ng artikulo sa pahayagan na may aking mga sulat kamay na notes sa mga margin na nagdodokumento ng bawat kasinungalingan at distortion. Tiningnan ko ang aking wall calendar. Ang Disyembre 24 ay bilog sa pula. Hindi dahil ito ay Pasko, ngunit dahil ito ang perpektong araw para sa hustisya. Ayon sa Facebook events ni Isabel, nagho-host sila ng hapunan ng Pasko para sa 2 tao. Pamilya, kaibigan, kapitbahay, miyembro ng kanilang social circle, ang uri ng mga tao na nagbabasa ng Manila Tribune at nagbubuo ng mga opinyon batay sa nakikita nila roon. Ang uri ng mga tao na karapat-dapat malaman ang katotohanan. Isinara ko ang aking laptop at naglakad sa aking kusina kung saan ko iniwan ang aking magandang kamera, ang isa na binili ko ilang taon na ang nakakaraan upang idokumento ang mga job site para sa aking negosyo. Oras na para gamitin ito sa pagdodokumento ng ibang bagay. Bukas ay bisperas ng Pasko. Bukas si Celso Garcia at ang kanyang pamilya ay matututo kung ano ang nangyari kapag nagdeklara ka ng digmaan sa isang taong talagang alam kung paano lumaban. Part 7. Ang walang pag-aalinlangang katotohanan. Ang umaga ng bisperas ng Pasko ay sumikat ng kulay abo at malamig, ang uri ng araw ng taglamig na nagpapasalamat ka sa maiinit na bahay at pagtitipon ng pamilya. Napakasama na hindi ako magiging welcome sa alinman. Ngunit may iba akong plano. Inilatag ko ang aking ebidensya na parang isang abogado na naghahanda para sa trial. Mga bank statements na inayos ayon sa taon. Bawat buwan ng bayad ay naka-highlight sa dilaw. Mga receipt na inayos ayon sa chronologically na nagpapakita ng pattern ng aking suporta para sa kanilang lifestyle. Mga larawan na naprint mula sa kanilang social media. Ang bagong alahas ni Isabel, ang kanilang mga larawan sa bakasyon, ang mamahaling dekorasyon ng Pasko na kasalukuyang nagpapaganda sa bahay na tinulungan ko silang panatilihin. Kinopya ko ang lahat ng 12 beses, isa para sa bawat dinner guest. Ang artikulo sa pahayagan ay inilagay sa ibabaw ng bawat stack. Ang aking red pen notes ay nakikita sa mga margin. Kasinungalingan ay nakasulat sa tabi ng mga quote ni Celso tungkol sa mapanganib na lagay ng panahon. Mali sa tabi ng pag-angkin tungkol sa aking erratic behavior. Missing context ay naka-highlight kung saan sila nabigo na banggitin ng 5 taon ng suporta sa pananalapi. Nagbihis ako ng maingat sa aking pinakamahusay na suit, ang navy blue na isinuot ko sa libing ni Maria, pressed at handa na para sa isa pang uri ng paalam. Ngayon ako ay nagpapaalam sa taong naging doormat para sa kanyang pamilya. Ngayong gabi, ako ay magiging isang taong nag-uutos ng respeto. Alas 6:30 na NH, ikinarga ko ang aking briefcase sa mga evidence packets at nagmaneho sa upscale subdivision kung saan sila nakatira. Ang kanilang bahay ay kumikinang sa mainit na liwanag, ang mga kotse ay pumupuno sa driveway at nakahanay sa kalye. Sa pamamagitan ng mga front window, nakita ko ang mga figura na gumagalaw sa paligid ng dining room, si Isabel na naglalaro ng hostess sa bahay na tinulungan ng aking pera na bilhin nila. Nagpark ako sa tapat ng kalye at tiningnan ang aking orasan. 6:45, perpektong tiyempo. Huli na sapat upang ang lahat ay nakaupo na para sa hapunan. Maaga pa sapat upang sila ay nasa main course pa rin. Walang madaling pagtakas para sa sino man. Ang front door ay naka-unlock. Siyempre, gustong-gusto ni Isabel na ipakita kung gaano kaligtas ang kanilang neighborhood, kung paano hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa seguridad, tulad ng mga tao sa mas magaspang na lugar. Pumasok ako ng tahimik. Ang mainit na hangin ay tumama sa aking mukha, kasama ang mga tunog ng tawanan at pag-uusap mula sa dining room. Narinig ko si Karina na nagsabi,
Pero darling, hindi ganyan ang ginagawa namin sa aming pamilya na sinundan ng mas maraming tawanan. Aming pamilya, pagkatapos ng lahat ng ginawa nila upang i-exclude ako rito. Naglakad ako sa dining room, dala ang aking briefcase. 12 mukha ang lumingon sa akin na may mga ekspresyon mula sa sorpresa hanggang sa takot. Si Isabel ay natigil sa kanyang wine glass na kalahating papunta sa kanyang mga labi. Ang mukha ni Marco ay namutla. Sina Celso at Karina ay tila nakakita ng multo. Magandang gabi sa lahat, sabi ko ng kalmado. Inilapag ang aking briefcase sa kanilang marmol na sideboard. Sana hindi ninyo mamasamain na sumali ako sa inyong Christmas celebration. Natagpuan ni Isabel ang kanyang boses muna. Denise, ito ay ganap na hindi naaangkop. Kailangan mong umalis ka agad. Sa totoo lang, sabi ko, binuksan ang aking briefcase at kinuha ang unang stack ng mga papel. Tingin ko ang inyong mga bisita ay karapat-dapat malaman kung sino talaga ang nagbayad para sa hapunan na ito, sa bahay na ito, at sa lifestyle na ito na ipinagmamalaki ninyo. Isang babae na hindi ko nakilala, marahil ay isa sa mga kaibigan sa charity ni Karina, ang sumandal ng may pag-usisa. Ano ang pinagsasabi niya, Isabel? Nagkakaroon siya ng isang uri ng episode, mabilis na sabi ni Isabel. Marco, tumawag ka ng isang tao, ngunit naglalakad na ako sa paligid ng mesa, naglalagay ng isang paket ng mga dokumento sa harap ng bawat bisita. Narito ang mga bank records, sabi ko nang may pag-uusap. Ang down payment, renovations, kasangkapan, appliances, lahat ng nakikita ninyo sa paligid ninyo. Ang silid ay naging tahimik maliban sa kaluskos ng mga papel, habang 12 tao ang nagsimulang suriin ang ebidensya. Pinanood ko ang kanilang mga mukha na nagbago habang sinasalo nila ang mga numero, ang mga petsa, ang hindi maikakaila na patunay ng aking pagkabukas palad at ang kanilang panlilinlang. Ito ay sinimulan ng isang lalaki. Pagkatapos ay tumigil, nakatingin sa isang bank statement. Outrageous, tinapos ng babae sa tapat niya. Isabel, bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito? Ang perpektong pagiging kalmado ni Isabel ay nag-crack. Mas komplikado ito kaysa sa tila. Nagboluntaryo si Dennis na tulungan kami. Hindi namin kailanman hiniling. Sa totoo lang, putol ko, kinuha ang artikulo sa pahayagan. Pag-usapan natin kung ano ang hiniling ninyo at kung ano ang sinabi ninyo sa media tungkol sa akin. Ang temperatura sa silid ay tila bumaba ng 10 degrees. Inilagay ko ang mga kopya ng artikulo sa pahayagan sa mesa. Pinapanood habang kinikilala ng mga dinner guest ang aking larawan mula sa hindi magandang kwento na tumakbo 3 araw na ang nakakaraan. Ngayon, sabi ko, ang aking boses ay malinaw na nagdadala sa biglaang katahimikan. Pag-usapan natin ang tungkol sa tunay na manipulator sa pamilyang ito. Ang mukha ni Celso ay naging abo mula sa pula. Si Karina ay nakaupo ng matigas sa kanyang silya. Ang kanyang wine glass ay nakalimutan sa kanyang kamay. Si Ginoong Garcia dito ay ginamit ang kanyang mga banking connection upang i-plant ang kwentong ito. Nagpatuloy ako. Tinatap ang pahayagan. Pansinin kung paano ako inilalarawan bilang unstable at mapanganib. Inabandona ang mahihirap na matatandang tao sa nagyayalong panahon. Isang may kulay abong buhok na lalaki sa mamahaling sweater ang tumingin mula sa artikulo. Celso, tungkol saan ito? Ang panahon ay 28 Hulyo at maaraw, sabi ko bago makasagot si Celso. At hindi sila na stranded na turista. Sila ang mga magulang ni Isabel na darating sa hapunan ng Pasko na ipinagbawal akong dumalo dahil hindi ako sapat para sa kanilang kumpanya. Sa wakas ay natagpuan ni Karina ang kanyang boses. Hindi iyan. Hindi namin kailanman sinabi. Hindi ninyo kailanman sinabi kung ano, Karina? Kinuha ko ang aking telepono kung saan ko na-screenshot ang ilang social media post ni Isabel. Na masyado akong low class para sa inyong mga magulang? Na ang aking Mexican food at working class conversation ay magpapahiya sa inyo sa harap ng inyong mga edukadong kaibigan? Ang babae na natukoy ko bilang isa sa mga kaibigan sa charity ni Karina ay umikot ng hindi komportable. Karina, tiyak na hindi mo... Iniikot niya ang lahat. Sigaw ni Celso, ngunit ang kanyang boses ay walang pananalig. Ang taong ito ay may malubhang issue sa mental health.
Ang stress ng pagtanda, mga problema sa pananalapi. Mga problema sa pananalapi? Halos tumawa ako. Ginoong Garcia, sinusuportahan ko ang inyong anak at manugang sa halagang halos 150,000 KON buwan-buwan sa loob ng 5 taon. Ang tanging problema sa pananalapi rito ay ang mga malapit na kayong magkaroon. Binaling ko ang aking sarili upang kausapin ang buong mesa. Ang mga taong ito ay kumuha ng 12,500,000 dakino mula sa akin habang tinatawag akong pangalan sa likuran ko. Minanipula nila ang aking anak laban sa akin. Ipinagbawal ako sa mga pagtitipon ng pamilya. At nang sa wakas ay tumayo ako para sa sarili ko. Sinubukan nilang sirain ang aking reputasyon sa pahayagan. Nagsalita si Marco sa unang pagkakataon. Ang kanyang boses ay bahagya sa itaas ng bulong. Dad, hindi ko alam ang tungkol sa pahayagan. Alam ng asawa mo, sabi ko ng tahimik. At ang kanyang mga magulang ang nag-orkestra nito. Ginawa nila akong kontrabida dahil sa pagtanggi kong maging kanilang personal na ATM at chauffeur. Ang social dynamics sa silid ay nagbabago na parang tectonic plates. Nakita ko ito sa mga mukha ng mga bisita. Ang unti-unting pagkaunawa na ang lahat ng sinabi sa kanila tungkol sa mapagbigay na host ngayong gabi ay itinayo sa mga kasinungalingan. Ito ay hindi mapagkakatiwalaan, sabi ng isang matandang babae na may mga perlas, nakatingin sa mga bank statements. Celso, paano mo pinayagan ng iyong anak na samantalahin ang pagkabukas palad ng taong ito? Pagkatapos ay atakihin siya sa public nang tumigil siya sa pag-enable nito? Ang boses ni Karina ay lumabas ng nasakal. Inabandonan niya kami sa paliparan pagkatapos ninyong sabihin sa akin na hindi ako welcome sa hapunan ng Pasko dahil ang aking presensya ay magiging hindi naaangkop para sa inyong mga magulang. Sabi ko ng, kalmado. Pagkatapos ng 5 taon ng pagbabayad ng kanilang mga bill habang tinitingnan ninyo ako dahil sa aking lahi at antas ng edukasyon, ang katahimikan ay nakakabingi. Tuwaling tao ang nakatingin kina Celso at Karina na may mga ekspresyon mula sa pagkamuhi hanggang sa pagkapahiya para sa pagkakasama sa kanila. Gumawa si Isabel ng isang huling desperadong pagtatangka upang kontrolin ang narrative. Lahat pakiusap. Ito ay isang bagay ng pamilya na lumabas sa kontrol. Hindi, sabi ko ng matatag. Tumigil ito sa pagiging isang bagay ng pamilya nang ginawa mo itong public. Nang ginamit mo ang pahayagan upang atakihin ang aking karakter. Nang nagpasya ka na ang aking reputasyon ay katanggap-tanggap na collateral damage para sa iyong pagmamataas. Tumingin ako sa paligid ng mesa sa mga mukha na hindi ko nakilala, ngunit ngayon ay alam na kung sino talaga ako. Gusto kong malaman ninyong lahat ang katotohanan bago ninyo basahin ang tungkol kay Danilo Flores sa papel muli. Dahil babasahin ninyo ako muli. Ngunit sa susunod, ito na ang tunay na kwento. Isinara ko ang aking briefcase at inayos ang aking tie. I-enjoy ninyo ang natitirang bahagi ng inyong hapunan. Ito na ang huli na babayaran ko. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, narinig ko ang pagsabog na nagsisimula sa likuran ko. Mga boses na itinaas sa akusasyon, mga tanong na humihingi ng sagot, ang tunog ng isang maingat na itinayong social facade na bumabagsak. Ito ang pinakamagandang musika ng Pasko na narinig ko. Ang liham ay dumating noong Martes ng umaga sa Marso, inihatid ng certified mail na may bigat ng mga legal na kahihinatnan sa likod ng bawat salita. Pumirma ako para rito sa aking front door. Napansin kung paano ang hangin ng tagsibol ay umamoy ng bagong paglago at posibilidad sa halip na ang desperasyon ng taglamig na nagmarka sa madilim na mga araw ng Disyembre. Notice of default, ang nakasulat sa envelope. Final demand for payment. Sa loob, 3 buwan ang hindi nabayarang mga bayarin sa mortgage ang nakahabol kina Marco at Isabel na parang isang tsunami ng katotohanan. 450,000 tuao, 450,000 piso sa arrears, 14 na araw upang gawing current ang account o harapin ang mga paglilitis sa foreclosure sa bahay na tinulungan ko silang bilhin. Itinabi ko ang liham at bumalik sa aking kape. Binasa ito sa paraan na babasahin mo ang balita tungkol sa malalayong panahon. Kawili-wili, ngunit hindi mo na problema. Ang aking telepono ay tumutunog sa loob ng maraming linggo na may lalong desperadong mga tawag. Ang numero ni Isabel
ay blocked pagkatapos ng unang hysterical voicemail. Sina Celso at Karina na ang social standing sa South Metro ay naglaho na parang hamog sa umaga pagkatapos ng kanilang pagkapahiya sa hapunan ng Pasko. Maging si Marco na ang mga tawag ay iniiwasan ko dahil sa pinaghalong galit at pag-usisa tungkol sa kung gaano katagal bago niya lulunukin ang kanyang pagmamataas. Ang sagot, tila, ay 97 araw. Kumatok siya sa aking pinto noong Huwebes ng gabi. Hindi na ang kumpiyansang lalaki na nag-exclude sa akin mula sa hapunan ng Pasko, ngunit isang taong tila tumanda ng isang dekada sa loob ng 3 buwan. Mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot. Ang amoy ng desperasyon ay nakakapit sa kanya na parang murang cologne. "Dad," sabi niya nang buksan ko ang pinto, "kailangan nating mag-usap." Tumabi ako upang papasukin siya. Napansin kong paano siya tumingin sa paligid ng aking bahay na parang ngayon niya lang ito nakita. Ang bagong kasangkapan na binili ko gamit ang aking unang mortgage-free paycheck. Ang sariwang pintura sa mga dingding na hindi na-update sa loob ng 8 taon dahil bawat ekstrang piso ay napunta sa kanyang lifestyle. Ang mga pagkukumpuni na sa wakas ay kaya ko nang bayaran ngayon na hindi ko na sinusubsidize ang pangarap ng ibang tao. "Maganda ang lugar," sabi niya ng tahimik. "Ito ang nangyayari kapag gumugol ka ng pera sa sarili mo sa halip na sa mga taong hindi nagpapasalamat." Sagot ko, umuupo sa aking bagong recliner. "Kape?" Umiling siya, nakaupo sa gilid ng aking sofa na parang takot na maging komportable. "Dad, kailangan mong malaman kung gaano ako humihingi ng tawad tungkol sa lahat. Ang hapunan ng Pasko, ang artikulo sa pahayagan, ang paraan ni Isabel, ang paraan ng pagtrato namin sa iyo. Magpatuloy ka." Hindi ko alam na planted ni Celso ang kwentong iyon. Sumpa ko, hindi ko alam. Nang malaman ko, inihagis niya ang kanyang mga kamay sa kanyang buhok. "Diyos ko, Dad, ang mga bagay na sinabi nila tungkol sa iyo sa likuran mo, ang paraan ng pag-uusap nila tungkol sa pamilya namin, tungkol sa alaala ni Mama. Ang aking panga ay humigpit sa pagbanggit kay Maria, ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. At ano ba talaga ang sinabi nila tungkol sa nanay mo? Na mas alam niya ang kanyang lugar kaysa sa alam mo sa iyo, na naiintindihan niya ang boundaries. Hindi niya matingnan ang aking mga mata. Dapat ay ipinagtanggol kita. Dapat ay tumayo ako laban sa kanila noon pa man. Oo, sabi ko lang. Dapat ay ginawa mo." Umupo kami sa katahimikan sa loob ng mahabang sandali. Ang bigat ng 5 taon ng mga pagkakamali ay pumupuno sa espasyo sa pagitan namin. Sa labas, naririnig ko ang aking kapitbahay na nagpuputol ng damo. Ang normal na tunog ng isang normal na Huwebes ng gabi sa isang normal na neighborhood kung saan ang mga anak ay hindi nag-e-exclude sa kanilang mga ama mula sa hapunan ng Pasko. "Ang bahay ay nasa foreclosure," sabi ni Marco sa wakas. "Alam ko. Hindi namin kayang bayaran ang mga payments nang wala." Huminto siya, tila naunawaan kung paano iyon tunog. "Nang wala ang tulong ko," tinapos ko. "Nang wala ang pera na ipinapadala ko bawat buwan habang hinahayaan mo ang pamilya ng asawa mo na tratuhin ako na parang basura." Alam ko kung paano ito tila, Dad. Sumandal ako, sinisigurado na nakatingin siya sa akin. "Alam mo ba kung gaano karaming pera ang ipinadala ko sa iyo sa loob ng 5 taon? Tumango siya ng malungkot. Kinalkula ito ni Isabel pagkatapos ng Pasko. Ang mga bayarin sa mortgage, ang down payment, lahat ng iba pa. Higit sa 12,000 Pito 12,500,000 on and so, 12 milyon at 500,000 piso. Nagtama ako. Alam ko ang eksaktong halaga dahil sa wakas ay ginawa ko ang isang bagay na dapat ay ginawa ko ilang taon na ang nakakaraan. Pinagsama-sama ko ito. Nadurog ang kanyang mukha. "Dad, humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam kung paano ito aayusin." "Hindi mo ito maayos, anak. Ang pera na iyon ay wala na. Ngunit mas mahalaga, ang mga taon na iyon ay wala na. 5 taon kung saan maaari akong bumuo ng isang relasyon sa iyo sa halip na punduhan ang fantasy life ng asawa mo. Alam ko na ngayon." Tumingin siya sa akin,
ng may isang bagay na maaaring pag-asa. Ngunit baka maaari tayong magsimula muli. Baka may paraan para... Hinihiling mo ba sa akin na ipagpatuloy ang mga bayarin sa mortgage? Ang pag-asa ay namatay sa kanyang mga mata. Mawawala sa amin ang lahat, Dad. Ang bahay, ang respeto ni Isabel sa akin, ang pag-aproba ng kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Malalaman mo, sabi ko nang hindi masama. Ang parehong paraan na nalaman ko kung paano mabuhay ng walang anak na gumagalang sa akin. Ang parehong paraan na natutunan kong magpasko ng mag-isa habang nagdiriwang kakasama ang mga taong nag-iisip na mas mababa ako sa kanila. Nagsimula siyang umiyak noon, ng tahimik, na parang isang taong naubusan ng ibang opsyon. Nawala ako sa iyo, hindi ba? Pinili ko sila sa halip na ikaw, at ngayon ay nawala na ako sa iyo magpakailanman. Pinanood ko siya sa loob ng mahabang sandali. Ang lalaking ito na pinalaki ko at minahal at sinakripisyo, na hinayaan ang pamilya ng kanyang asawa na kumbinsihin siya na ang kanyang ama ay hindi sapat para sa kanilang kumpanya. Marco, sabi ko sa wakas, hindi ka nawala sa akin. Ibinigay mo ako, may pagkakaiba. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Mayroon bang pagkakataon, anumang paraan na maaari mo akong patawarin? Pinatawad na kita ilang buwan na ang nakakaraan, sabi ko, at sinadya ko ito. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang bumalik sa kung paano ang mga bagay noon. Hindi ito nangangahulugang magpanggap na hindi ito nangyari o na ipagpapatuloy ko ang pagbabayad para sa isang lifestyle na dumating kasama ang kondisyon na dapat akong maging mapagpasalamat para sa mga scrap ng iyong atensyon. Kung gayon, anong ibig sabihin nito? Tumayo ako at naglakad sa aking mantel kung saan nakaupo ang larawan ni Maria sa tabi ng isang bagong larawan. Ako kasama si Tita Rose at ang kanyang pamilya sa hapunan ng Pasko ng pagkabuhay. Ang unang holiday na ginugol ko sa mga taong talagang gusto ako roon. Ibig sabihin, kung gusto mo ng isang relasyon sa akin, kailangan mong itayo ito mula sa simula. Ibig sabihin, ipinapakita mo sa akin ang respeto sa halip na humingi ako na kumita rito. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mga pagpipilian batay sa kung ano ang tama, hindi kung ano ang maginhawa. Bumalik ako sa kanya. At ibig sabihin, sa susunod na may isang tao, ang asawa mo, ang kanyang mga magulang, sino man, na sumubok na i-exclude ako mula sa mga pagtitipon ng pamilya, maaalala mo kung sino talaga ang umaasal na parang pamilya. Tumango siya ng dahan-dahan na unawaan marahil sa unang pagkakataon na ang respeto ay hindi isang bagay na maaari mong ipagpalagay. Ang bahay, tanong niya ng tahimik, hindi ko na problema? Umupo ako, nakakaramdam ng mas magaan kaysa sa nakalipas na mga taon. Isa kang may edad na, Marco. Alamin mo ito tulad ng ginagawa ng mga may edad na. Kumuha ng trabaho na nagbabayad ng sapat upang masakop ang iyong mga bill. Ibenta ang bahay at bumili ng isang bagay na kaya mo. Huminto ka sa pamumuhay ng higit sa iyong makakaya at umaasa sa ibang tao na isubsidize ang iyong mga pagpipilian. Tumayo siya ng dahan-dahan, ang kanyang mga balikat ay tuwid sa unang pagkakataon simula nang dumating siya. Tama ka sa lahat ng iyon. Alam ko. Naglakad siya sa pinto, pagkatapos ay lumingon. Dad, para sa kung anong sulit, ang makita kang tumayo para sa sarili mo sa hapunan ng Pasko, ipinagmamalaki kita. Nahihiya at galit, pero ipinagmamalaki din. Mabuti, sabi ko. Marahil ay may pag-asa pa para sa iyo. Pagkatapos niyang umalis, nagsalin ako ng isang baso ng magandang whiskey at lumabas sa aking likod beranda. Ang tagsibol ay darating sa lungsod, ang mga puno ay nagsisimula ng magbud, ang hangin ay nag-iinit ng may pangako. Sa loob ng 4 na buwan, magiging 63 na ako. Wala na si Maria sa loob ng 8 taon. Sinayang ko ang 5 sa mga taon na iyon sa pagiging isang doormat para sa mga taong hindi nagpapahalaga sa sakripisyo. Hindi ko planong magsayang pa. Nag-vibrate ang aking telepono sa isang text mula kay Tita Rose. Dinner Sunday. Gusto ng mga bata na ipakita sa iyo ang kanilang mga proyekto sa paaralan. Ngumiti ako at nag-type pabalik. Hindi ko ito palalampasin. Ang tunay na pamilya, tulad ng nangyari,
ay isang bagay na matatagpuan mo sa mga taong talagang gusto ka roon. Lahat ng iba pa ay mamahaling teatro lang at tapos na akong bumili ng mga tiket sa mga palabas kung saan hindi ako welcome sa entablado. Ang whiskey ay umamoy ng kalayaan at ang kinabukasan ay tila eksakto kung gaano ako handang gawin itong maliwanag. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang iyong mga impresyon ng kwentong ito sa mga comments. Upang makinig sa susunod na kwento, mag-click sa box sa kaliwa.